Maniwala ka sa akin, Fidel. Wala kaming relasyon ng lalaking yan. Paliwanag ni Sarah habang patuloy sa pagluha. Tatanggi ka pa. Huli ka na nga sakto. Nakita mismo ng dalawang mga mata ni Fidel ang asawa niya. Katabi ang isang lalaki sa ibabaw mismo ng sarili nilang kama. Parehong hubot-hubad ang mga ito. Saka pa nagising si Sarah mula sa mahimbing na pagkatulog nang hablutin siya ni Fidel. Mga walang hiya kayo? Sigaw ng lalaki. Kaagad niyang pinaulanan ng mga suntok ang lalaking kalagoyo ng kanyang asawa. Mabuti na lang at nakatakbo ang lalaki. Kung hindi, tiyak mapapatay talaga niya ito. Fidel, makinig ka muna sa akin. Pakiusap ni Sarah. Ngunit walang naririnig si Fidel. Mabuti na lang at mabilis na nakapagsuot ng damit si Sarah bago pa siya kinaladkad ng asawa palabas ng kwarto nila. Pinagtitinginan sila ng lahat ng mga katulong na naroroon. Ngunit walang nagawa ang mga ito. Kahit pa si Nana Duray na mayordoma sa pamamahay na iyon. Siya ang pinakamalapit kay Sarah. Sandali, Fidel. Anong nangyari? Tanong ng Doña Aurora na noon ay nakatago ang malademonyong ngiti sa maamo nitong mukha. Wala pa ring naririnig si Fidel. Patuloy siya sa pagkaladkad kay Sarah at pahagis na itinapon ang kawawang babae sa labas ng gate ng mansyon. Mas mabuti pang palayasin na lang niya ito. Baka hindi pa siya makapagtimpi at mapatay pa niya ito. Walang hiyang babae ka. Matapos kong suwayin ang mami ko, ilang beses kitang pinagtanggol. Dahil nagtiwala ako sa'yo, pero ito lang pala ang igaganti mo. Bulyaw ng lalaki. Tama nga ang mami, isa kang malandi. Pinagsisihan kong pinakasalan pa kita. Sigaw ng nanggalaiting si Fidel. Lumayas ka, layas. Huwag ka nang magpakita sa akin at baka hindi ako makapagtimpi. Naiwan si Sarah sa labas ng gate habang patuloy sa pag-iyak. Gusto niyang magpaliwanag pero sarado na ang isip ni Fidel. Hindi niya na kailangang marinig pa ang paliwanag ng babaeng manloloko. Sapat ng paliwanag ang mga nakita niya. Kaagad niyang hinanap ang lalaking si Bernard na kalaguyo ng kanyang asawa. Pagkapasok niya ng mansyon, si Bernard ay pinsan ni Rhoda, isa sa mga katulong nila sa mansyon. Si Rhoda naman ang pinakapaborito ni Donya sa lahat ng mga katulong niya. Mahusay kasi itong sumipsip. Kaagad na tinungo ni Fidel ang kinaroroonan ni Rhoda nang hindi makita ang walang hiyang lalaki. Nasaan ang walang hiya mong pinsan? Tanong ni Fidel na halatang nagtitimpi lang sa galit. Gusto niyang marinig ang paliwanag ng lalaki, ngunit wala na daw ang pinsan niya doon. Kanina pa daw ito nakaalis. Tugon ni Rhoda. Malamang iho, magkasama na yung dalawa ngayon. I told you anak, nasa loob ang kulo ng babaeng yun. At hindi nga ako nagkamali. Nalingat ka lang? Ayun, kumakaringking na. Sabat ni Doña Aurora. Wala nang nagawa si Fidel, kundi ang umiwas na lang. Walang direksyon ang lakad ni Sarah. Basta na lang siya naglalakad. Wala siyang ibang dala, kundi ang sarili niya. Kahit tsinelas man lang, walang sapin ang kanyang mga paa. Saan kaya siya pupunta? Tanong niya sa kanyang sarili habang patuloy sa pagluha. Kahit anong pilit niyang alalahanin, hindi talaga niya maalala kung bakit napunta si Bernard sa kwarto niya. Basta ang alam niya, sumakit lang ang ulo niya. Kung kaya, umakyat siya ng kwarto nilang mag-asawa ni Fidel para matulog matapos makainom ng gamot. Inabutan pa nga siya ng tubig ni Rhoda. Pero paano nangyaring nakarating si Bernard doon? Ni hindi nga niya kinakausap ang lalaking yun dahil iba kung makatingin ito sa kanya. Parang may motibo. Kaya nga,
iniiwasan niya ito. Magdadalawang buwan pa lang si Bernard bilang hardinero at maintenance na rin ng buong kabahayan. Kung hindi nga lang sila magpinsan ni Rhoda, mapagkamalan mo talaga silang magjowa. Ilang beses na niyang nahuli ang dalawa na para bang, basta, iba talaga. Sa isip pa niya, mukha ng nakakaawa niyang asawa ang lumilitaw sa tuwing pumipikit na siya. Bakit ba hindi mawawala sa diwa niya ang babaeng yun? Sigurado naman siyang masaya na ito ngayon sa piling ni Bernard. Bakit ngayon? Parang siya patuloy ang hindi pinapatulog ng kanyang konsensya. Siya na nga ang niloko. Kahit kailan, hindi niya mapapatawad ang babaeng yun. Pasalamat na nga ang mga ito at may iniingatan siyang reputasyon. Mag-aapat na buwan pa lang nakasal si Fidel at Sarah. Si Sarah ay isa sa mga katulong ng kanilang pamilya. Nanggagaling pa siya sa probinsya at ulila ng lubos. Si Nana Duray ang nagdala sa kanya sa mansyon para ipasok bilang katulong sa pamamahay ng mga De La Cruz. Sobrang mahal na mahal ni Fidel si Sarah na umabot sa puntong nagawa niyang suwayin ang sariling ina. Kaya naman, sobrang sakit para kay Fidel na ganun lang siya lokohin ng kanyang asawa. Sa kabilang banda, sa sobrang gutom at pagod, nahimatay si Sarah sa tabi ng kalsada kung saan siya naglalakad. Kitang-kita ng babaeng may edad na ang pagbagsak ni Sarah sa lupa. Isinakay nila sa kotse ang babae sa tulong ng kanyang driver at isa sa kanyang mga bodyguard. Kaagad nilang dinala sa doktor. Nalaman nilang buntis pala ito at ang mas nakakagulat pa, asawa pala ito ng Vice Mayor na si Fidel de la Cruz na kasalukuyang tumatakbong mayor ng bayan ng San Isidro. Kinupkop ng maedad na babae si Sarah. Sakto naman na nag-iisa na lang ito sa kanyang malaking bahay dahil pareho nang nasa ibang bansa ang kanyang mga anak at may sarili ng pamilya ang mga ito. Kaya naman, ikinatutuwa ni Madam Cielo ang pagdating ni Sarah, lalo na at soon magkakaanak na ito. Walang kamalim-malay si Sarah na si Madam Cielo at Doña Aurora ay mortal palang magkaaway. Kilala ni Madam Cielo si Fidel na isang matapat at magaling na vice mayor ng bayan. Malayong malayo sa ugali ng ina nitong malademonyo na hinugot pa mula sa impyerno at nagkatawang lupa. Sigurado si Madam Cielo na si Aurora ang utak sa lahat. Kilala niya ito mula ulo hanggang paa. Naaawa siya kay Fidel at madadamay pa ito sa lahat ng krimen na ginawa ng kanyang ina. Matagal ng panahong nanahimik si Madam Cielo dahil akala niya nagbago na ito lalo pa at pumutok ang balitang nagpakasal si Fidel sa isang mahirap lang na babae at sinuportahan naman ng nanay nitong matapobre na mamamatay tao pa. Yes, si Doña Aurora ay isang mamamatay tao. Sinubukan nitong patayin si Madam Cielo noon. Si Doña Aurora ay ampon pala ng mga magulang ni Madam Cielo. Mabait at maggalang ito noon. Ngunit isa palang ahas. Inagaw ni Doña Aurora ang kasintahan ni Madam Cielo na si Arturo. Buntis daw ito at si Arturo ang ama. Si Fidel ang naging bunga noon. Hindi nagawang mahalin ni Arturo si Aurora dahil si Cielo lang ang mahal ng lalaki. Sa sobrang selos, pinapapatay ni Doña Aurora si Madam Cielo. Ngunit maswerte at nabuhay ito.
Wala man siyang sapat na katibayan, pero alam niyang si Aurora ang may kagagawan ng lahat. Kung kaya, hindi na magtataka pa si Madam Cielo kung magagawa ni Doña Aurora ang kahayupan laban sa kawawang si Sarah. Kung tutuusin nga, sisiw lang para kay Doña Aurora ang ganitong klaseng krimen. Nanalo si Fidel sa eleksyon at ang ina niyang ambisyosa ay tuwang-tuwa. Dito na masusubok kung gaano katapat ang bagong mayor sa kanyang sinusumpaang tungkulin. Mag-antay-antay ka lang, Aurora. Matitikman mo rin ang bunga ng mga ginagawa mo. Bulong ni Madam Cielo. Hindi alam ni Doña Aurora na buhay pa pala ang babae na kanyang pinapapatay noon. Pagkatapos ng 6 na taon, bumalik si Sarah sa Pilipinas kasama ang 5 taong gulang niyang anak na si Alfonso. Hindi na siya ang dating Sarah na mahina at walang alam. Natuto na siya sa buhay at handa na siyang lumaban kay Doña Aurora kasama si Madam Cielo. Sabay-sabay silang maniningil sa walang pusong si Aurora. Nauna nang nahuli si Bernard sa kasong estafa na si Madam Cielo ang gumawa ng paraan upang matrap ito. At hindi rin nakaligtas si Rhoda. Si Rhoda ang nagpaso kay Bernard bilang hardinero sa mansyon at ipinakilala niyang pinsan. Ngunit ang totoo ay magkasintahan pala ang dalawa. Gano'n na lang ang panlalaki ng mga mata ni Mayor Fidel nang muli niyang makita ang taong kinamumuhian niya. So, ito pala ang ginagawa mo para buhayin ang dating asawa ko na inagaw mo. Nang gagalaiting wika ng mayor na labis ang pagtitimpi upang wag lang masaktan ang lalaki. Sumilay ang nakakabwisit ng ngiti mula sa labi ng walang hiyang lalaki. Alam mo, walang duda, isa kang mahusay na mayor. Pero ang totoo, isa kang malaking tanga. Madiin na salita ni Bernard habang nakangisi pa. Nagpantig ang tenga ng mayor. Halos makalimutan niya na isa siyang kagalang-galang na public servant. Akmang susuntukin niya na ang lalaki nang magsalita pa ito. Wala sa akin ang asawa mo at wala kaming relasyon dahil ang totoong karelasyon ko ay si Rhoda. Alam mo bang isang frame up lang ang nangyari? Untag pa nito. Walang takot na isiniwalat ni Bernard ang buong katotohanan. Mas lalo pang nanlaki ang mga mata ng mayor. Ulitin mo nga ang sinabi mo? Inulit ni Bernard isa-isa ang buong istorya. Tumambad sa kanyang katotohanan na ang ina pala niya ang may kagagawan ng lahat. Dahil doon, muli pang naungkat ang misteryosong pagkamatay ng kanyang Auntie Cielo na ang may kagagawan pala walang iba kundi ang kanyang ina lang naman. Binayaran ni Madam Cielo si Bernard para ibunyag ang buong katotohanan na matagal nang itinago ng Donya. Biglang pumutok ang balita sa media, kasabay ang ginawang pagbunyag ni Bernard. Pero bago pang lahat, nauna nang pinahuli si Doña Aurora. Mahirap na, baka makalayas pa ito ng bansa. Nagsusumigaw pa ito na wala siyang kasalanan. Saka pa ito tumigil sa kasisigaw nang makita mismo sa kanyang mga mata si Madam Cielo, ang babaeng itinuring siyang kapatid noon na siyang pinapatay niya nang walang kaawa-awa. Ang babaeng inakala niyang matagal nang patay ay buhay na buhay pa pala. At doon, mas lalo pang nag-hysterical si Doña Aurora. Dinala siya sa kulungan sa utos ng mayor. Walang sinisino si mayor, kahit sino pa, basta mapatunayang may kasalanan, tiyak
may nararapat na kaparusahan. Si Fidel na ang humingi ng tawad sa kanyang Auntie Cielo, lalong-lalo na sa mahal niyang asawa na si Sarah sa ginawa ng kanyang mommy. Pinatunayan ni Fidel na siya ay karapat-dapat lang na maglingkod sa bayan. Humanga si Madam Cielo sa mayor na noon ay itinuring niyang pamangkin. Samantalang si Aurora, hindi makapaniwala na magawa siyang ipakulong ng sarili niyang anak. Dahil sa sobra ng sama ng loob, nabaliw ito sa loob ng kulungan. Nagkasakit at kalaunan binawian ng buhay. Napatawad naman ni Sarah si Fidel matapos niyang mapatunayan na pinagsisihan na niya ang lahat niyang kahangalan noon. Maling-mali ang ginawa niyang pagpapalaya sa asawa na hindi man lang pinakinggan ang panig nito. At ngayon, nag-umpisa silang muli at namumuhay ng tahimik at mapayapa.